Malacanang si Pangulong Arroyo bukas. Plano sana niya na dumalo sa isang prayer rally sa Lipa, Batangas, pero aminado ang Presidential Security Group na baka nga magkagulo oras na ibaba ang hatol kay ERAP. Kaya mismo pong ang Pangulo na ang nagpasya na wag nang lumabas ng palasyo. Meron pong update sa balita niya ng ating Malacanang correspondent na si Jovi Francisco. Jovi, alam na ba natin kung paano balak na i-monitor ng Pangulo itong magiging promulgation kay dating Pangulong Estrada? Katulad siya rin ng inaasahan ay magkakaroon ng mga monitor sa loob ng palasyo upang malaman kung anong nangyayari doon. Wala pa dyan yung mga gagawing advice ng kanyang mga opisyal kung sakali mang ano ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, Sherry. Okay, Jovi, makakakuha ba tayo ng statement mula sa Pangulo bukas pagkatapos or reaction after the promulgation? Sherry, inaasahan na yan. Katunayan, mayroong ang biroan na ngayon sa Malacanang na gumagawa ng dalawang version ng statement ang palasyo kung ano man ang mangyayari bukas sa Sandigan Bayan. Okay, how about the security situation dyan sa loob at labas ng palasyo ngayon? Okay, Cherry, naglibot nga ang aking team sa Malacanang bago kami tumungo dito sa Live Point. At napansin natin na itong mga barbed wire ay nakahanda nandun sa mga gate at itong tinatawag na mga container vans ay nakahanda na rin sa mga posisyon kung sakaling kailangan silang iharang sa mga gate. Ang mga APCs naman ninatanaw natin sa may NEB kung saan ito ay nakaparada talaga at meron naman nakahandang driver nito kung sakaling kakailanganin din. Yung mga gates naman ay secure na, pati rin naman itong mga PSG ay nasa mga posisyon na at naka-full battle gear sila as of actually kagabi pa, Cherry. Okay, so bagamat walang planong lumabas ng palasyo bukas, Jovi, si Pangulong Arroyo, Malacanang Press Corps, nakaantabay lamang dyan sa Malacanang bukas? Nandoon kami sa aming lugar sa New Executive Building na malapit lang naman din doon sa Main Palace. Pero nakahanda naman ang mga media na pumasok doon or magbantay sa gate kung sakaling may mangyari, Cherry. Maraming salamat sa iyo, Jovi. Si Jovi Francisco po, aantabay bukas sa Malacanang sa promulgasyon ni Pangulong Estrada. Pati naman po ang stock market na apektuhan ng tensyon na dala ng pagbaba ng hatol kay ERAP. Kanina, sumadsad ang piso sa pinakamababa nitong antas sa loob ng 4 na buwan. Maging ang stock market naging matumal ang performance at nagsara sa mababang level. Kaugnay po ng balita yan, makakausap natin si Teresa Andrada. Tere, ano bang ina-expect ng mga analyst bukas sa pagbaba ng hatol kay Pangulong Estrada? Unang-una, sabi nila, they expect a guilty verdict for former President Joseph Estrada. Sabi kasi nila, mahalagang magkaroon na ng closure itong 6-year saga ni ERAP dito sa kanyang plunder trial. Kanina, Sherry, nagsara sa 47 pesos and 12 centavos yung peso. Ito yung pinakamataas na antas in 4 months tulad nga ng iyong nabanggit. Nung May 16, umabot sa 47 yung ating peso. Pagkatapos nun, nagpa-fluctuate na ito to 46.50 or 46.46. Never siya nag-breach sa 47 level. Sabi ng mga analyst na aking nakausap, ngayon pa lang nakikita na natin ang epekto nitong jitters sa mga investors over the ERAP verdict. Narito ang naging pahayag kanina ni Luz Lorenzo, isa sa mga market analysts na nagbabantay din sa ERAP verdict. Kinakabahan ngayon yung mga investors at hindi muna sila nagpa-participate sa market. Ang isang epekto niyan humina yung piso ngayon. Tere, are they saying that a guilty verdict will be better accepted by the investors rather than an acquittal? Well, binabantayan daw kasi din tayo, hindi lang ng local investors, pati ng foreign investors, yung foreign business community. Kasi nga, syempre, much celebrated case ito. And since mabigat yung kaso, plunder, gusto rin nilang makita na magkakaroon sana ng justice for someone na nag-commit ng crime against the government. Ito raw ang magiging reflection na talagang seryoso yung ating gobyerno sa pagkontra sa corruption. Ika nga nila, matagal na raw nilang hinihingi na magkaroon sana ng malaki o matabang isda na mahuli. Terry? Maraming salamat sa iyo, Tere. Si Teresa Andrada po, binibigay sa atin ang pulso ng financial sector. Susunod po sa big news, Supreme Court nag-issue na ng TRO sa ZTE broadband deal.